Good day kay RC. Nandito tayo ngayon sa part 2 ng ating discussion, which is from brooder to ranging area. Didiscuss natin ngayon kung paano yung proseso na ginagawa namin dito sa ARC from brooder to ranging area. So, right after ng mailagay natin sila sa brooder, naghihintay tayo ng 5 days. Yung 5 days na yun, nakapagbakuna tayo ng hanggang 2 bakuna nila, which is the B1B1 and yung Lasota nila. So, after nun, unti-unti na natin silang binubuksan, yung kanilang brooder, direkta, labas na sila sa range area natin. Usually, ang mga sisiw na yan, ine-explore pa lang nila unti-unti kung ano yung nasa kapaligiran nila, no? So, inaaral nila, tutuka-tuka kung ano yung makikita nila dyan. So, sa brooder na mapapansin nyo yung mga sisiw natin, pag nilalamig yan, kusa naman yan papasok sa loob. Dahil alam nila, doon yung source ng init na pwede nilang magbigay sa kanila ng comfort para sa lamig. So, anyway, kailangan well-maintain yung ating mga brooder, yung pagpapalit natin ng ipa, always check din yung mga ilaw na nilalagay natin doon para yung source of heat nila laging sakto doon sa kailangan nilang init. So, yung mga yan, hanggang lumaki yan, tuloy-tuloy na sila dyan, wala nang alisan. Yung proper na ginagawa natin na lang dito is yung pagpapakain. Usually pag sisiw kasi, yung day old hanggang almost a month, tuloy-tuloy lang ang pagpapakain natin yan. Wala tayong oras ng pagbibigay. Unlike yung mga 2 months and up natin, meron na silang oras sa morning, before ng tanghalian, may pamerienda pa tayo at saka yung kanilang kain bago magdilim, ano? So, vitamins, number 1 nating pinoprovide para sa kanila. Na sa ganon, maiwasan nating magkasakit sila, maiwasan nating humina yung katawan nila. Number 1 rule namin dito is yung linis. Kasi mapapansin nyo, pag malinis, maiwasan natin yung sakit para sa mga sisiw natin. Pag marumi ang kapaligiran nila, natuka ng sisiw yan, dyan na pwede mag-umpisa yung sakit sa mga sisiw natin. So pag maganda ang digestive system ng sisiw natin, maganda kain nila, I think, sa aking pananaw, malayo sila sa sakit kasi number 1, yung magana sila kumain, kompleto naman yung bakuna nila, kompleto rin naman yung supplement na binibigay natin sa kanila, tapos yung kain, enough para doon sa kanila. Makakatulong yon para maiwasan nating magkasakit ang ating mga sisiw. So yung mga yan, siguro mapapansin nyo kung yung mga sisiw natin, itong mga nasa background ko na to, I think mga to ay nasa 2 weeks old na, no? Ang mga bahay nito, bukas yan, walang patayan ng ilaw, labas-pasok lang sila, pero mapapansin yan, yung kabuuan nitong range na nasasakop nila, kung saan na nakakarating yan. Ibig sabihin, ang sisiw mo, magandang pakiramdam. Kasi pag nakita mo nagkukumpulan lang yan, nasa tabi, may nararamdaman yan, automatic. So dapat maging observative ka rin sa kanila. Tapos as much as possible, ako dito sa ARC, bago sila kumain sa morning, 5:30, madilim pa, nandito na ako. Kasi gusto ko makita kung paano sila kumain. Kung kaya nilang ubusin yung ibinibigay mo, ibig sabihin maganda yung pakiramdam ng mga sisiw mo. So yung mga yan, pagdating naman ng gabi, itong edad pa na ito, hindi pa nila kayang matulog sa labas. So sa gabi, sara lahat ng brooder niyan, yung mga pinto nila. Pero ginagawa namin, kasi minsan nagkukumpulan sila sa loob ng mga brooder, binabalansin namin according doon sa dami nila. Hahatiin namin kung 4 man ito, maximum niyan 50 hanggang 16 sisiw para hindi nagsisiksikan, hindi rin naman masyadong maluwag. Tuloy-tuloy na to hanggang ma-harvest sila rito. Pagdating ng 3 months, pag sanay na sila umakyat sa puno, ang ginagawa naman natin, sinasara na natin yung brooder nila, patay na yung mga ilaw. Pag nagpahinga sila sa gabi, sa puno na. Hanggang
umabot sila ng mga 5 months siguro hanggang 6 months. Pagdating ng 6 months, pag nakita na namin pwede nang i-harvest, fully matured na yung mga sisiw natin, yung mga stags natin and pullets, that's the time nagde-decide kaming i-hardening na sila isa-isa. So, yung pagbibigay natin ng bakuna, no, may sariling programa tayo dito na ginagawa, which is yung basic naman natin lagi, yung B1B1, yung Lasota, yung Gumboro, ang Foulpox sila. Lastly, nagbibigay kami rito ng Mycoplasma. Ang suggest ko naman sa bakuna, kung wala namang, para sa akin kung wala namang sakit na ganyan sa area nyo, do sa range area nyo ginagamit, wag na kayo magbigay ng bakuna, hindi naman na talaga kailangan. I think yung basic, which is the Lasota, the B1B1, yung Gumboro natin, Foulpox, para sa akin yung Mycoplasma kasi ang kailangan ko rito, yun na yung makakatulong sa kanila para lumaki sila ng healthy. Tapos, vitamins, hindi ko yan nilulubayan. Every morning, meron silang vitamins dito. Pagdating ng tanghali, pag uminit na, naubusan nila yung vitamins sila sa tubig, papalitan ko na sila ng fresh water. So yan, isang sikreto rin yan na dapat meron kang pinoprovide laging malinis na tubig na iinumin nila the whole day. Linis, disinfect. Isa pa, kahit na ako mismo may-ari na ng farm, yung mga tao ko, meron pa rin kaming foot bath na number 1 na ini-implement namin dito. Kasi hindi mo na maalam kung saan ka galing, ano yung natapakan mo sa labas ng farm mo, na pwede mong madala sa loob ng iyong farm. So yun lang mga ka-ARC. Sana mayroon kayong natutunan dito sa munting discussion natin about brooding to ranging. Sa next part ng ating discussion, pag-uusapan naman natin siguro yung ating farm management. Well, actually, yung ating ranging area management, itong mga chick management natin dito, and other concerns tungkol sa pagpapalaki natin ng mga sisiw natin. Yun lang. Ito nga pong muli si Christopher Chu ng ARC Game Farm. Abangan nyo yung ating next part. Maraming salamat po.